Ngayon, nag-umpisa kasi to mga kutsero. Nitong nakaraan. Nung nag-upload ako ng video tungkol sa pag-criticize ni Senator Bato de la Rosa sa drug war ni PBBM. Actually, maski pa dun sa even before that. Before that kasi, nag-upload din ako ng video na ang sabi ko, yung drug war ni PBBM ay sobrang epektibo na parang nagmukhang palyado yung sa previous administration. Maraming nagalit. daming DDS na nagalit eh. Tapos ang kino-comment nila, mga kutsero, ang kinoment nilang ng mga DDS dun sa video na yon. Ipakita nyo na sinunog. Ipakita nyo yung drugs sa sinunog. Ha? Yan ang gawin nyo. Kung hindi pa nangyayari yan, i-recycle lang yan. Ayun ang sabi ng mga DDS. Di pakitaan natin ang sinunog. Pakitaan natin. Yung mga nag-comment dyan. Etong sa inyo. Lawmakers watch as PIDEA destroys seized illegal drugs worth 6 billion pesos. May magre-react ba dyan? Yung mga nag-comment sa akin na ipakita mo yung sinunog. Yan. 6 billion ang sinunog. As of today. Ito yung sinunog guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito galing to sa PIDEA mismo na ano. Ay, lakas. Galing to mismo sa PIDEA na Facebook page. Ayan. Hindi ko nalalagyan ng audio kasi wala naman yung speech. Walang speech eh. Puro music. So, baka makopyright tayo, alam niyo naman, sa Facebook, napakahirap ng copyright. Pero ito yung eksena na sinusunog. Ayun, 6 billion worth of illegal drugs. Yan. Actually, kulang pa yan. Short pa sila ng 24 billion. 24 billion pesos worth of drugs. So, kulang pa yan. Baka pa yon. Baka, what do you call this? Kinakatalog pa, pinipicturean pa ng ebidensya, etc. So, ayan yun, 3.7 tons. Ayan, 3.7 tons of dangerous drugs worth 19 billion were destroyed by PIDEA in March. Ay, nakasunog na pala. Netong nakaraan, 3.7 tons. Oh my God. Grabe naman tong mga addict na to. Wait lang. Ano yun? Ayan. Butahan natin yung 3.7 Ayan. Lakihan natin to. Grabe naman yun. So, 19 billion plus 6 billion, magkano na? 25, 24 billion pesos worth of drugs. Tama ba? 24.9 billion. So, this is in addition, 19.9 billion nung March ang sinunog. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po mga kutsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin naman si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. So hindi pa pala ako updated. Kulang pa pala ako ng numero. Kasi lumalabas, nasa 24 billion na pala yung sinunog. Nasa 24 billion na guys. Kasi may sinunog ngayon na 6 billion na halaga. Tapos nung March may sinunog na 19.9 billion. So 24 billion. Tama? 24.9 billion. Tapos, ang total street value ng nahuli ng drugs ay 30 billion pesos.
So may 6 billion na lang pala na kulang. O 25 billion. 25 billion natin, round up na natin para madaling bilangin. Oh. 5 billion na lang worth of drugs ang susunugin, guys. 5 billion. Ibig sabihin, mga kotsero, sunog lahat. Walang natitira. Walang mayo. Walang mayo. There's no such thing as Colonel Mayo ba yon? O di siya general eh. Colonel Mayo yata yun eh. Taga-Pidig na nagtabi ng 1 billion pesos worth ng drugs sa kanyang pawn shop. Sunog pala lahat halos. 5 billion na lang ang susunugin. Ay di mas effective nga ito. Mas okay siya. 'Di ba? Kaya ko lang naman 'to tinapi kasi nga nung tawag dito, nung in-upload ko yung 2 videos na yon, galit na galit sa akin yung mga DDS. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nga kasi mga kotsero, nakakagulat kasi yung statistic. Yung statistics kasi mga kotsero, eto. Actually, dito pa nga medyo tipid-tipid pa sila eh. 28 billion. Kasi yung dito kay Barbers na 30 billion, estimate niya to, around 30 billion. So nung naglabas si PIDEA ng bagong numbers as of yesterday, 9:30 AM. Oh, bago to ha. Bago to. Bagong numero to ha. PIDEA, follow nyo to kung interesado kayo sa sa drug war ng Marcos administration, tong PIDEA top stories. Sa PIDEA mismo yan. So, ang total value ng nahuli so far ay 28 billion. 28 B. Tapos, nagsunog na ng around 25 billion. So, 3 billion worth of drugs na lang pala ang natitira. Partida, halos wala pang patay dyan. Huli talaga. As in, huli. Huli. Wala yung nanlaban. Wala yung nanlaban, guys. Hindi, Renny, hindi siya yung chair ng PIDEA. Siya yung chair ng Committee on Dangerous Drugs yata sa Congress. Sa House of Representatives. Sergeant, ayun si Sergeant Mayo. Yun. Thank you very much, Shelf Rob Thomas. So, ibig sabihin yan, 28.01 billion, out of that, 24 billion ay nasunog. Bakit? Kasi merong 6 billion dito na sinunog kanina, October 20, tapos meron na silang sinunog nung March na 19.9 billion. Good job. Good job, PIDEA. Palakpakan natin sila, mga kotsero. Good job, President Bongbong Marcos, sa ibang approach sa drug war. Kasi mga kotsero, ito for comparison lang naman. Hindi natin sinasabing inferior yung isa. Ang gusto lang naman nating sabihin, nung panahon na yon, merong total value na 89.79 billion. Meaning, round up na natin, 90 billion pesos worth of drugs. 90 billion pesos worth of drugs. Ngayon, this is for the whole of the Duterte administration. 89.79 billion. Buong 6 years yan. Buong 6 years. So, divide natin. 89 billion na lang. Hindi, 89.79 na natin. Divide natin siya. 89.79. 89.790 million. 89,790 million divided by 6. Lumalabas, 15 billion lang per year. 15 billion lang per year ang nahuhuli. 15 billion per year. Mga kotsero, si Presidente Bongbong Marcos, naka 28 billion na siya sa kanyang first year na nahuli at nasunog. Ay, gusto ko to. Gusto ko tong sinabi ni Dark Knight. Sabi niya, Host Jared, simple lang po yan. Sa time ni FPRR, di pa pakita ko sa inyo yung comment. Yan.
Yan, si Darkfish pala. Dark Knight. Darkfish. Mahina ang inflow ng drugs kasi may pag-aalinlangan ang durugista. Sa ngayon, malakas ang inflow kasi di takot. Pero yun nga lang nasabat. Well, you can argue that, but you can only argue it. Walang kasi hindi mo masusukat ang motibo. Hindi mo masusukat ang motibo eh. Paano mo susukatin ang motibo? 'Di ba? Paano mo susukatin yung kasi mahirap magpasok ng drugs kasi si Duterte ngayon maluwag. Mas maluwag si Marcos eh. So pasukin natin drugs. Ang hirap i-quantify nun eh. Ang hirap i-quantify. Ang pag-usapan na lang natin yung numero para meron talaga tayong pagbabasihan. 'Di ba? Mahirap kasi pag-usapan yung speculations lang eh. O ito na lang, for example. Actually, pero mga kutsero please understand na ito ay buong 6 years. So kung meron mga malalaking numero dito, it's because it's 6 years. Dismantled dens and clandestine laboratories. So tingnan natin. Dismantled dens and laboratories. Ayan. Yan. 726 na drug dens sa first year. 1,197 dens for 6 years. Lampas kalahati na. Yun na isasara na drug den nung first year ni Presidente. Compared to Digong. Although, clandestine laboratories, mas marami yung kay Digong, 19. Ngayon, isa pa lang. Clandestine laboratory. So yun. It's hard to speculate eh. Let's not speculate by motives. Or wag natin pag-usapan yung motibo. Mahirap pag-usapan ng motibo eh. Diba? We can only speculate. I can say na ganun yung pananaw ko dyan na hindi naman talaga nawala ang drugs. Even Digong said hindi niya na pigilan ng drugs. Dahil kalaban din doon niya sarili niyang gobyerno. Maski siya napaamin, di ba? At natin iba pang mga detalye. Total number of anti-drug operations conducted 47,000. Okay. Mamaya na yan, wala pa yan. Wait lang, asan na yun? Anti-drug operations conducted. Kasi drug operations. Okay. Children involved. Ay. Ito marami. 239,000. Marami. Maraming operations. Kaya marami rin patay. 239,000. Compared sa 47,000. But, again, mga kutsero, this is only 1 year. Isang taon lang to. Ito 6 years, 239,000. 6 years yan. Diba? Ano pa? Tingnan natin pa yung mga ibang factors na pinakita dito. Total number of arrested drug personalities, 64,000 personalities. Ito yun, persons arrested, 345,000. 64,000, konti na lang, mahahabol na yan. Ano pa? Let's talk numbers, mga kutsero, kasi yun talaga yun dapat. Hindi kasi tayo pwede mag-speculate. Alam niyo naman, ayoko nung ganun. High value targets arrested, 4,468. Panahon ni Digong, asan high value? High value targets, 15,000. 15,271. Nako. So kung magtutuloy-tuloy yung trend, 4,468, 4,500, mahahabol ni PBB ng Marcos administration yan in
3 years. In the next 3 years. So yun. Ito mas detalyado lang to kasi kita mo yung mga ano. Mas gusto ko yung numbers nito. Si Real Numbers PH, ano yan, PIDEA rin yan, kaso hindi na nila tinuloy. After June 21, 2022, wala na sila ibang post. Nilipat na nila dito sa PIDEA Top Stories. Yun. So, sabi ni Dark Flash, Dark Flash pala yun. Ano ba, mali akong basa. Coach, pwede mo po ba isama sa dalawang admins si Pinoy? Sa dalawang admins with their comparison. Wala akong nakuha ang data. Secret daw. Walang data eh. Walang data yung PIDEA during that time. Wala masyado. Ang pinaka-recent is yung, syempre, doon ka sa pinaka-recent. Yung Duterte admin. Wala ka ibang data eh. So, and you know, mga kutsero, it's a cop-out, di ba? Wag nating alam natin na sobrang palyado pagdating sa drug war ng yung Pinoy admin kasi wala kang nakitang improvement noon nung panahon na yun sa drug war. Actually, wala kang drug war nung panahon na yun Tutuusin. Di ba? Walang drug war nung panahon na yun kaya lantaran talaga. But ngayon, the drug war started during Digong and it was continued by the Marcos admin. So wala talaga tayo ibang pagkukumparahan kundi yung Digong. That's it. Ngayon, question. Siyempre, may mga DDS na naman magagalit dyan. So sinasabi mo, hindi epektibo yung drug war. Tingnan nyo na lang yung numero. Kasi mga kutsero, ito lang naman yung akin. Kasi, ang dami akong naririnig, lalo na nung start ng Marcos administration, ang dami kong narinig sa kampo ng mga DDS na nagsasabi, weak president talaga kasi yung problema ng droga, hindi siya firm, hindi niya naayos, etc. Tumaas na naman ang krimen, weak president talaga. Tumaas na naman ang insidente ng drugs, weak president talaga, etc. Tapos mga kutsero, ngayon na pinagkumpara natin yung dalawang administration when it comes to the war on drugs, magiging defensive. Ang sasabihin, ipakita mo yung mga sinunog. O ayan, may sinunog, 6 billion worth today. Nung March may 19.9 billion. So ano pang i-excuse nyo? Ikumpara natin kay Pinoy. Iba na yun. That's a different excuse. Ibang mundo yun eh. Walang drug war nun eh. Ngayon lang naman yung drug war ng panahon ni Digong. Am I saying na hindi effective si Digong? Hindi. Ang sinasabi ko lang, huwag kayong kasing magkumpara. Kaya mga DDS kasi, ang hilig nila mag-compare. Ang hilig nyo magkumpara. Na dapat ganito, weak talaga kasi ganito, etc. Ganto, ganyan. Tahimik na yung mga komunista nitong panahon ng Marcos, ganto. Nakikita nyo naman yung mga aktivista, mas active nga sila ngayon. Araw-araw may rally. Hindi na ba kayo, pag nanonood kayo ng balita or na may monitor nyo yung balita tulad ko, araw-araw nagmo-monitor ng balita. Araw-araw may rally. Nakakainis. Araw-araw may rally. Maniwala kayo, nakakabwisit. So mga kutsero, ito lang yung akin. Meron tayong unity team. Wag niyong pag-awayin yung dalawang kampo. Alam ko may mga sobrang loyal talaga dito kay Digong. And walang problema doon. Diba? Hindi naman natin kino-question yung pagiging epektibo ni Digong kasi naging effective siya in his own right. Sa kapasidad niya bilang pangulo. Naging epektibo siya. Kaya nga ako, kailan niyo ako nakitang nagkumpara doon sa previous admin?
Bihira ako magkumpara. Nagkukumpara lang ako kapag may mga nagko-comment sa mga videos ko at sinasabi, hindi, ganto-ganto, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Tapos pag pinakitaan mo ng mga numero, kung ano-ano ng excuse, sasabihin, hindi, bayaran ka lang ng mga Marcos, etc., etc. Diyos ko, sa dinami ng inakusan nyo sa akin na nagbabayad sa akin, bakit hanggang ngayon, di pa rin ako milyonaryo? Sa dami ng inakusan nyo na nagbabayad sa akin, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako milyonaryo? Binayaran daw ako ni Vic. Pero binatikos ko si Vic. Binayaran daw ako ni FL. Personally, I don't like her. Personally. Kung gusto niyo sa kanya, walang problema. Ako, personally, I don't like her. Binayaran daw ako ni BBM. Kailan niyo ako nakita sa event ng mga Marcoses? Wala, never niyo ako nakita sa event ng mga Marcoses. One time lang. Kailan yun? Nung minute niya yung mga kasama ako nung ibang vloggers, nung mga Ensemada. Tsaka yung mga galit sa Ensemada. Panahon na yun. Kailan nyo nakita sa event? Tapos inintriga pa yung kagat ng aso sa akin. No? Ang dami inintriga sa akin. Nung pinakitaan ko ng ebidensya, wala, change topic. Nilabas yung PDS ko. Sabi, ako daw yung nag-apply. Hindi naman illegal yun. Kailan ba nag-illegal yung pag-a-apply? Di sana lahat na nag-a-apply sa gobyerno, illegal. Di ba? Kasuhan na lang ako kung may illegal akong ginawa. So wala. Sa dinami-dami na nag-akusa sa akin na bayaran ako, may napatunayan ba sila? Wala. Puro ganun. Kuda. So, tapos ngayon, sasabihin sa akin, bayaran ka lang ng mga Marcos, kaya may pinagtatanggol. Diyos ko. Hindi pa pwedeng dahil loyalista ako simula nung bata. Hanggang ngayon, loyalista pa rin ako. Pero ang pinagkaiba ko sa ibang loyalista dyan, sa tabi-tabi, na nagsasabi sa inyo ng kung ano-ano, marunong po ako mag-isip. Marunong po akong mag-isip. Marunong po akong pumuna. Alam ko po kung kailan ako binobola at alam ko kung kailan ako hindi binobola. Ayun. Kaya ako mga kutsero, ako sumusuporta ako dahil loyalist ako, I support Senator Amy, I support PBBM. Hanggang dun lang. PBBM, Senator Amy. Sila yung anak ni Apo Lakay. So, hanggang dun lang yun. Diba? Tapos, dahil as far as leadership is concerned, gusto ko yung si VP Sara. Susuportahan ko siya. Do I agree with everything that they say? No, not necessarily. I don't necessarily agree. Ayoko nung posisyon niya sa China. Just like kay Digong, ayoko nung posisyon niya sa China. That's one. Kay PBBM, ayoko nung RCEP. Ayoko yung RCEP. That's one. Kaya ako mga kutsero, I keep an open mind. Loyalist ako, but I keep an open mind. At lalong-lalo na hindi nyo ako makukumbinse na sumuporta sa tao na ayokong suportahan. Marami nagko-comment dyan eh. Kala ko ba loyalista ka pero kontra ka kay Martin, ganyan. Ayoko eh. Ba't nyo ako pinipilit? Ba't nyo akong pilitin? Kasi hindi ko nakikita sa kanya yung gusto kong makita. Hindi ko nakikita sa kanya. Pakita mo na niya. Diba? Hindi yung kung ano yung binibida ng mga vloggers niya. Kasi yung mga vloggers niya, mga kutsero, syempre, binibida nila yun. Kasi, ganun eh. Vloggers niya yun eh. Pero, mga kutsero, gusto ko may makita ako na sarili. Ako mismo ang makakita. Hindi naman ako susunod sa kanilang lahat eh. And if you hate me for it, then we can agree to disagree. Marami naman dyan. So, yun. Yan pa, yung ito. Isa rin to, yung sa tawag dito, yung sa Constitution, yung ayaw niya i-prioritize. Ayoko rin kay PBBM yun. Actually, pati kay Senator Amy, sinabi ni Senator Amy, ayaw din niyang i-prioritize yung pag-amyenda sa Constitution. Ayoko rin nun. Kasi nga, I have my own brain.
ayoko yung fact na parang nakabuntot sa kanya si GMA. I'm not pro GMA, I'm not pro Martin, I'm not pro anyone actually. Actually, if I'm going to be honest, pati yung mga pagsasalita ni Digo ngayon hindi ko gusto eh. If I'm going to be honest, pero I supported him before. Yeah, respeto ko yun. Respeto ko na lang. Diba? So yun. Respeto na lang yun. Okay, thank you very much po sa panonood sa ating ngayong gabi. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Pa-share po yung mga replays natin lalo na. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you next time. Bye!